Hi guys, good morning. So, silipin lang natin yung mga konting update na ginawa natin dito sa ating garage. So, all stock lang naman siya. May mga konting mods lang tayo na mga nakuha sa mga tropa din. So, umpisahan na natin dito sa tambucho. So, yung tambucho natin is ano lang to, yung underrated na muffler shop sa gilid-gilid. So initially ang first muffler natin is gawa ni K-Racing Muffler sa Sumulong. And yun nga, naatrasan na UP, kaya pinalitan na lang natin. Ito nakuha natin to parang 4,000 yata. Nakuha natin siya 4,000 kasama na install. Pero 4,000 siya kasi dati na tayong naka-muffler, tsaka dati nang nakaputol yung gitna. Bali ang pinalitan lang is yung pinakadulo na yan, tsaka yung naputol na bakal dyan sa may pinaka parang clamp nya. Yan siya. So 4,000 siya. Kasi yun, nagpalit na din tayo ng emblem natin na attach para kunyari euro. Tapos sa mags natin, ayan, bali naka-drop tayo. So 3 finger gap sa likod, tapos 2 finger gap sa unahan. So ang mags natin is Rota Velo 16. So sa unahan naka-spacer tayo ng 3mm, then sa likod naka-spacer tayo ng 5mm. So tensya na kayo, medyo madumi. Yung gulong naman natin is Revo na 195/50 by 60. Okay, tapos punta naman tayo dito sa ating harap. So yan, mapansin nyo guys, pagka hindi kayo maingat sa lubak, nakaroon siya ng hood gap, pero naayos naman yan. May mga remedyo, di lang natin maasikaso kasi gusto ko sana pagka pinagawa ko yung hood gap, sabay na tong mga tama na hindi maiwasan. Actually mga tama na yun sa parking lang, at hindi pa ako mismo yung nakadamage. Naatrasan tayo sa parking. So ito pala sa headlight, gamit natin is Orion, yung mid variant Alpha yata or Sigma Alpha na all weather. Goods naman siya, pero para sa akin kasi kung sa ulan mo siya gagamitin, maganda siya. Pero kung sa lakas, mas nalalakasan ako sa knob sight kasi yun yung una nating gamit na headlight. So pasok tayo sa loob, wala namang konting modification. Session na kayo, madumi kasi umuulan. Slipin lang natin yung engine bay na madumi. So sa engine bay, wala naman tayong gaanong pinalitan dito. Actually wala talaga, punas lang, linis lang, kahit di malinis. So ngayon medyo madumi siya gawa nung nag-uulan, kaya pasensya na kayo sa likabok. So ito pala, nag-upgrade tayo ng battery na 2SM. So sasabihin nila na kawawa ang alternator, masyadong mataas. So hindi naman, yung wattage ng stock na alternator natin is pasok naman sa yung wattage ng battery na to, yung ampere ng battery na to is pasok naman siya sa ampere rating ng natin, charging system ng sasakyan natin, ng alternator. Yan. So kaya tayo nagpalit ng battery is dati naka-sounds tayo, sound system tayo na dalawang subwoofer na DGs, tapos 4-door speaker, dalawang amp, kaya nagpalit tayo ng mas malaking battery. Kasi ito pala guys, kung makikita nyo yung tint natin, ito hindi maiwasan sa parking namin, yung ipot ng ibon. Esya na kayo dyan. So ayan, yung ating tint is clear bluish tint, and nakuha natin siya kay Kirena, kung alam niyo si Kirena, na nano ceramic tint. So yung heat rejection niya okay naman, pero kung ikukumpara mo siya sa mga nano ceramic na may kulay talaga, like super dark or medium dark, mas okay talaga yung may kulay. Kasi yung heat rejection niya mas mataas compare dito. Pero kung ikukumpara mo naman siya sa mga tint na libre sa kasa, okay na siya. Mas maganda yung heat rejection niya, tsaka hindi bugbog yung aircon mo.
Hindi siya masyadong persado kahit na galing ito, kagaya nito, open parking to pag maaraw. 5 minutes hanggang 8 minutes malamig naman na siya. Patingawin mo lang muna bago mo i-start or buksan yung aircon. Kaya pasok tayo sa loob. So dito sa loob, wala naman tayong napalitan. Nagdagdag lang tayo ng tweeter kasi dati nga naka sound setup tayo. Tapos yung variant ng sasakyan natin is GLX. So GLX is ang speaker lang niya is sa unahan. Pero nung nag-sounds tayo is nagpalit ako ng speaker. Nagdagdag ako ng speaker dito sa likod. Kaya apat na pinto sa kanya may speaker na. And shout out kay Badass Mosted dahil siya ang gumawa ng ating speaker. Tapos yung modification na hindi nakikita, siguro hindi tayo na-remap pero naka-e-tax tayo. So iwas delay, tanggal delay, mas responsive yung throttle pagka tayo ay naka-e-tax. So yun, yun lang naman ang update natin dito sa sasakyan. So ikutan na lang natin, bigyan natin ang kaparasong montage.